Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ano daw ba ang reaction ko sa pagsali nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. Alam ko lahat kayo nag-aabang kung sino pa nga ba ang mga magiging representative na candidates dito sa MGI All-Star 2026. So, ito yung first edition. And then, of course, we are excited dahil alam naman ninyo na talagang pasabog ang pageant na to. So, dapat itong January siya, na-move siya ng May. Oho, medyo matagal-tagal pa. Pero ngayon pa lang, naririnig na natin kung sino nga ba yung mga candidates na sasali. At ito nga ang exciting dito. Dahil, syempre, marami nagsasabi na ako, mukhang sasali dito si Michelle D. I wish. Okay. So, yon ang abangan natin. Pero ito ang mas nakakaloka kasi ang ilang mga kapatiran nating transgender na nag-compete na sa Miss International Queen kung saan naging reyna sila doon, ay nako, magsasalpukan sila dito ng bonggang-bongga. And then, ano nga daw ba ang reaction ko? Dahil medyo madami-dami sila at ito pa ang pinaka-nakakaloka. Hindi daw ba nagmistulang transgender pageant daw ang MGI All-Stars? Nako, nakakaloka naman yung questions na yan. Anyway, so, ako para sa akin, syempre tulad nga na sinabi ko, wala namang masama kung magsisalihan din yung mga kapatiran natin transgender para lang din yan sa Miss Universe at saka sa Miss Cosmo na ina-allowed sila. Pero, nandoon ako sa part na sana iniisip din nila na dapat ba talaga silang sumali? Dapat ba sila talagang makipagpukpukan? Kasi ako ang tatanungin mo ha, kung prepared sila, why not? Kung kaya nilang manalo, go. Pero kasi ayoko lang yung nasasayang lang sila dahil syempre yung iba dito ay hindi naman sila basta-basta lang na transgender. Katulad na lang syempre yung pambato natin, di ba? Na si Pusha, she is a Miss International Queen. Kumbaga parang kung iisipin mo, may titulo na siya. And then, sasali siya dito sa MGI All-Stars. Medyo nandoon lang ako sa part na parang sana sa akin lang ha, eto lang, akin lang to. Sana yung mga transgender na may titled na sa Miss International Queen, hindi na sana sila nagsisasalihan kasi parang feeling ko parang enough na manatili silang Miss International Queen. And then, bukod doon, gusto ko kasi na sana, ang reason ko kung bakit ayoko na silang magsisalihan, yung mga titled ha, kasi parang feeling ko, pag sumali sila sa ibang pageant, pagkatapos hindi sila nananalo doon or hindi sila napapasok sa semifinals, bumababa yung kalidad ng Miss International Queen. Kumbaga parang sila na rin yung naglalagay sa alanganin ng title na instead na ang gawin natin ay i-promote ang Miss International Queen at palakihin yung pageant na to. So ngayon, dahil nga nagsisalihan yung mga queens nila sa Miss Universe, sa Miss Cosmo, at ngayon dito sa MGI All-Stars, parang ang nangyayari ay hindi validated yung pageant ng Miss International Queen. Kumbaga parang baliwala lang siya kasi parang okay, title ako dyan, pero mas gusto ko pa kasi maging Miss Universe, mas gusto ko pang maging Miss Cosmo, or gusto ko maging MGI All-Stars. So, ang tanong, nananalo ba sila doon sa mga pageant na sinasalihan nila? Di ba? Hindi. Ako wala naman akong problema kung gusto nila sumali sa MGI All-Stars, gusto nila sumali sa Miss Universe, gusto nila sumali sa Miss Cosmo. Walang problema sa akin yon. Pero kasi, ang tanong ko,
nakakapasok ba sila sa semifinals? Ilang transgender na ang sumali sa Miss Universe, pero ilan nga ba ang nakapasok sa kanila sa semifinals? And then, itong mga title holder na to from Miss International Queen, na rin ng mga title holder sila, pero kahit yung semifinals hindi nila narating, di ba? So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi parang nabaliwala yung title nila as a Miss International Queen. Kumbaga parang, ay, hindi naman pala sila ganun kalakas kahit mga Miss International Queens. Ganun yung nagiging dating eh. Ito ay opinion ko lang ha. So, tabi-tabi po. Pero kasi parang ang dating sa akin, dapat kung may title ka na, as Miss International Queen, ingatan mo, pangalagaan mo, at higit sa lahat, syempre, ayun nga, kumbaga parang suportahan natin yung Miss International Queen na mas ma-encourage pa natin sumali ang mga iba pang mga trans at higit sa lahat mapalaki natin siya ng bonggang-bongga. Kasi medyo nakakalungkot. Alam ko namang may freedom sila, alam ko naman na sabi ko nga wala namang problema kung sasali sila doon. Basta maipanalo lang nila yung pageant, di ba? Hindi enough yung parang sumali ka tapos naligwa ka. So, sayang naman kasi. Na alam ko magagaling kasi yung mga queens na to. Pero ayun nga, nangihinayang ako kasi parang nabaliwala na sila ng bonggang-bongga after ng pageant ng Miss Universe. Katulad na lang si Miss Vietnam, di ba? Na sumali na sa Miss Universe. Tapos, naawa ako sa kanya kasi parang title holder ka pero hindi ka nila naisipang ilagay doon sa semifinals at lalo na top 30, 'di ba? Ang pilian. Oh, so medyo nakakalungkot, 'di ba? And then plus nandoon ako, ayan nga. So ngayon nandito sila sa MGI All-Stars. Medyo madami-dami sila ngayon kasi meron from Singapore na galing na sa MGI, Miss International Queen na naging first runner-up doon. Pero ako, para sa akin, okay yun kasi first runner-up lang naman siya doon. Kung matalo siya sa MGI at hindi na siya manalo dyan, medyo okay lang din, di ba? So, yon. Kumbaga parang tinry niya lang naman uli. So, wala naman siyang iniingatan na title. Kumbaga parang, okay, so tapos na ako dito. So, dito naman ako pupunta. And then, ayun. So, si Pusha, medyo nalulungkot ako kasi ayan nga, alam naman natin na title to from Miss International Queen. And then, ayan, pupunta siya dyan. So, medyo natatakot ako kasi paano pag hindi siya magwagi? Paano kung hindi siya mapasok sa semifinals? Or mabaliwala siya, di ba? So, yun lang naman yung worry ko. Okay lang naman na sumali, but make sure lang na parang, alam mo yun, kasi syempre may iniingatan sila mga title. Paano kung ang mangyari ay hindi sila mapasama sa semifinals? Di nakakahiya lang yung pagiging Miss International Queen nila, di ba? So, katulad na nangyari kay Netherlands at saka kay Vietnam sa Miss Universe at saka sa Miss Cosmo na parang title kayo dun pero kahit sa semifinals hindi kayo nakalusot, di ba? So yon. So I hope na sana mailaban niya to at pag-igihan niya talaga ng bonggang-bongga. Kasi kung hindi, Diyos ko Lord, nakakaloka. Sayang yung title na naging Miss International Queen siya. Kasi doon, yes, umobra siya, pero dito hindi tayo sigurado eh. Pero sige, kung confident naman siya at feeling niya siya ang mananalo, di go lang, di ba? And then, ayan, si Miss Vietnam, galing na sa Miss Universe na El Tocuyo na doon ng bonggang-bongga, itatry niya rin dito sa MGI All-Stars. Ay, nako. Tulad nga na sinabi ko, ganun din. Kung hindi ka title, okay lang. Pero kung title ka, ewan ko, bahala sila kung ano yung gusto nila. Hindi ko rin na naiintindihan. And then, ay nako, 3 trans women ang magjo-join na dito. Ang sabi gano'n, nag-misto lang, Miss Gay na daw ang MGI All-Stars. Wala tayong magagawa. Inallowed ng MGI All-Stars eh. So, nag-expect pa nga ako na madadagdagan pa yan ng kandidata na trans woman from the Philippines. And then, nag-expect din ako na baka sumali pa dyan si Miss Netherlands from Cosmo, di ba? So, parang ayan na, maglaban-laban na sila dyan sa MGI All-Stars. Yung mga reyna ng mga Miss International Queen, dyan sila magpukpukan. Interesting to. So, tingnan natin kung sino ang makakalusot sa semifinals, kung sino ang mawawala sa eksena.
ay nako, nakakaloka, sakit sa ulo, no? So, pero tulad nga na sinabi ko, ayan ang desisyon ng MGI All-Stars, susuportahan na lang natin. Ang ngayon ay parang tingnan natin kung ano ang magiging laro nila dito. And then, nandoon ako sa part na parang natatakot ako kasi baka, ayan si Pusha, di ba? Hindi pa naman kasi siya nagtotry sa ibang pageant eh. Ito pa lang yung first time niya. I hope na sana malaro niya ng maigi talaga ang laban niya dito sa MGI All-Stars. Dahil kung hindi, oh my God, nakakaloka. Pero kasi dahil nga welcome sila, so wala naman tong kumbaga parang kahit sino pwede. Di go lang, support na lang tayo, di ba? So doon naman sa nagsasabi na nagmistulan na tong trans, parang pili ko hindi naman. Kasi magmumukha lang naman tong parang America's Next Top Model or Asia's Next Top Model. Ganun yung magiging dating yan eh. So, parang kahit sino pwede talaga. At hindi mo naman mapapansin na, ay ganito, trans woman na para kahit nga 10 pa sila dyan eh. May mga babae naman, nakita naman natin. So, compete each other talaga ang labanan. Diba? So, yun. So, good luck na lang sa mga magjo-join dito. And then, interesting kasi parang feeling ko, medyo sa mga nakikita natin na magiging candidates, puro kilala na natin sila. At good luck! Sos ko, matibay. Nag-aabang pa ako ng mga candidates from Venezuela, from Latin Americas, kasi ang dami. At tingnan din natin kung sino sa Amerika. At sabi gano'n, Mama Sam, tingin mo madadagdagan pa ba to ng trans woman? I think so. Parang feeling ko, yes, madadagdagan pa sila ng transgender. So parang feeling ko, meron pa sa from the Philippines, and then ayun na, baka sumali pa si Netherlands from Miss International Queen na sumali sa Miss Cosmos. So parang feeling ko, sa first edition, siguro hindi lang 3, baka maging 5 or 6 na candidates na transgender. Diba? But masaya yan. So, hayaan natin silang magsabunutan dyan. Charot. Hayaan natin silang maglaban-laban. And then, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mukhang interesting naman. O, diba? Kaya, ang tabayanan ninyo yan. So, yun lang. Ang masasabi ko, bongga at masaya. Ganon. Pero ikaw, anong tingin mo? Dapat pa nga bang sumali na sila dito sa MGI All-Stars? Kailangan pa ba sumali sila dyan para lang masabi na reyna sila? So, lalo na yung mga naging reyna na doon sa sa Miss International Queen. So, dapat ba talaga mag-compete pa sila dito? So, anong say ninyo na parang, ayan, dumadami ang transgender na nagkukumpit ngayon sa pambabaing pageant. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!